Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay panaginip. Nagmamadaling pumasok sa trabaho si Aurora. May mahalaga kasi siyang meeting na pupuntahan. Nakasalalay dito kung mapopromote siya o hindi. Mabilis siyang nagbihis. Pinatay niya ang mga ilaw sa bahay. Kinandado niya ang pinto at sumakay sa kanyang kotse. Nagmamadali si Aurora kaya mabilis ang takbo ng kanyang sasakyan. Madaling araw pa noon, pasikat pa lang ang araw, kaya hindi napansin ni Aurora na may tumatawid na batang estudyante sa kalsada. Kinabig niya ng mabilis ang manubela para maiwasan ang bata. Ligtas ang bata ngunit naararo ng truck ang kotse ni Aurora. Nagtalsikan ang mga salamin ng kotse, nawasak ang mga bakal at namatay si Aurora. Biglang nagising si Aurora. Hingal na hingal siya na parang totoo ang nangyari. Pero panaginip lang pala. Nakatulog siya habang naghahanda ng mga gagamitin sa meeting na pupuntahan niya. Napatingin sa orasan si Aurora. Nakita niyang malapit na siyang malate. Kaya nagmamadali siyang maligo at nagbihis. Pinatay niya ang mga ilaw, kinandado ang mga pinto at sumakay sa kanyang kotse. Mabilis na pinatakbo ni Aurora ang kanyang sasakyan at dahil madilim pa noon ay hindi niya napansin na may tumatawid na batang estudyante. Iniwasan ni Aurora ang bata at doon niya naalala ang kanyang panaginip. Masasagasaan ang kanyang kotse ng truck. Iyon nga ang nangyari. Gumulong-gulong ang kotse. Wasak na wasak ang katawan ng sasakyan at namatay si Aurora. Biglang tumunog ang alarm ng cellphone ni Aurora. Nagising siya sa masamang panaginip. Pawis na pawis ang kanyang katawan. Takot na takot siya dahil pangalawang beses na itong nangyayari. Naligo ng matagal si Aurora para mawala ang kanyang pangamba. Nagbihis siya ngunit parang ganito din ang nangyari sa mga panaginip niya. Pinatay niya ang mga ilaw at kinandado ang pinto. Kaya hindi niya ginamit ang kanyang sasakyan. Sumakay siya sa isang taxi pero hindi napansin ng driver ang tumatawid na bata. Napasigaw si Aurora dahil alam niya na ang susunod na mangyayari. Binunggo nga sila ng truck. Walang galos ang taxi driver pero binawian ng buhay si Aurora. Bumaliktad sa pagkakatulog si Aurora. Nagising siya mula sa paulit-ulit na panaginip. Hindi na ito normal na isip niya. Nagdasal siya sa Panginoon. Bihira lang niya itong gawin. At pagkatapos ay naligo siya at nagbihis. Pinatay niya ang mga ilaw at kinandado ang mga pinto. Lumabas ng bahay si Aurora. Takot na takot siya. Naisip niyang maglakad na lang. Hanggang makalampas sa kalye kung saan palaging tumatawid ang bata. Tuwang-tuwa si Aurora nang makalampas siya sa kalye. Ngunit ilang sandali lang ay nakita niya ang bata sa kanyang harapan. Patakbo itong tumawid kaya nagkagulo ang mga sasakyan. Nakahinto ang iba pero nawalan ng preno ang truck at nasagasaan si Aurora. Duguan at bali-bali ang katawan niya. Pero bago siya mawalan ng hininga, ay tumulo ang kanyang luha. Naisip ni Aurora na gusto lang naman niyang pumasok sa trabaho at ma-promote. Mabait naman siya at walang tinatapakang tao. Bakit sa kanya nangyayari ito? Sugatan at duguan, pumikit ang mga mata ni Aurora at huminto ang kanyang paghinga. Nang biglang marinig niya ang boses ng kanyang ina at ama. Umiiyak ang mga ito at sinasabing sana ay gumising na siya. Inaantay na siya ng mga kapatid niya at ng kanyang mga kaibigan. Unti-unting idinilat ni Aurora ang kanyang mga mata. Gulat na gulat ang kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa sila at inakap ang kanilang anak. Kinuwento nila ang nangyari, kung bakit nasa ospital si Aurora at 1 linggo nang nakakoma. Habang papasok daw sa trabaho si Aurora sakay ng kanyang kotse, ay may iniwasan siyang batang tumatawid. Ligtas ang bata,
pero nabunggo ng truck ang kotse ni Aurora. Kaya pala paulit-ulit ang mga panaginip na yun, naisip niya. Pagkalipas ng ilang araw ay pinayagan na siyang makauwi. Nakasakay siya sa kotse ng kanyang ina at ama. Hinatid nila si Aurora sa bahay nito, ngunit gabi na. Hindi nila napansin na may tumatawid na estudyanteng bata. Agad kinabig ng ama ni Aurora ang manubela. Ligtas ang bata, pero nabunggo sila ng kasalubong na truck. Nurse, kamusta na yung pamilyang nakoma dahil sa car accident? Ganun pa din, Dok. Kawawa naman, papunta na pala sila ng airport para magbakasyon. Magsi-celebrate pala sila dahil na-promote yung anak nilang babae. Oo nga, Dok. Hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap.